Hello, magandang araw po sa inyong lahat. So sa ating mentoring sa araw na ito, i-discuss kong po yung about our three main enemies attacking our spiritual growth. Number one is pride. And number two is lust. And number three is greed. Pride means the quality of having excessive high opinion of oneself or one's own importance. Yung sobra yung tingin mo na sa sarili akala mo ikaw na yung pinakamagaling. Sabi ng salita ng Diyos, kapag dumarating ang pagmamataas ay dumarating din ang kahihiyan, ngunit kasama ng pagpapakumbaba ay ang karunungan. Sa Proverbs 11 verse 2. St. Augustine defined it as the love of one's own excellence. Yung sobrang bilib ka na sa iyong kagalingan. In Judaism says, pride is called the root of all evil. Isa sa mga prime example po natin ay si Satan. Ang sabi po niya sa Isaiah 14:14, I will ascend above the heights of the cloud. I will be like the Most High. So gusto niyang mapantayan ng Diyos, malampasan ng Diyos. At ito po yung unang kasalanan niya, pride. Naging mataas ang tingin niya sa sarili niya. At sabi nga ng salita ng Diyos, ang kapaluluwa ay humahantong sa pagkawasak at ang pagmamataas na isipan ay ibabaksak ng Diyos. Kawikaan or Proverbs 16:18. So ang pride po ay isang karumal-dumal na kasalanan sa harapan ng Diyos at ayaw niyang nagmamataas po tayo. Maganda po laging nasa humble state po tayo ng ating mga buhay. And it stop your growth whenever masyado po tayong mataas o masyado tayong mayabang or very prideful po tayo. The second thing that stop our growth or hinder our growth ay yung tinatawag po lust. Kalibugan, kahiligan, o yung hilig ng laman. Dictionary define lust as intense and unrestrained sexual craving. So, there are three things na may associate po natin sa lust. Yung worldly desire, which we long for entertainment, kaya minsan may nagiging addict sa mga social media, o sa mga sports lovers, kapag sumusobra na yung ating kagustuhan dyan, ay pumapatak po yan sa worldly design, lalong-lalo na sa entertainment industry. Kaya nga, maraming bumabaksak sa pornography, maraming bumabaksak sa over-addiction, overuse of social media. And number two na ma-associate po natin sa lust ay yung sexual intent or yung sexual desire ng babae at lalaki. At ngayon po, yung sexual desire ay it really passes the boundaries na babae sa babae, lalaki sa lalaki, wala na po yung normal relationship. And now, these things is being pushed by the world na okay lang gawin ang babae sa babae, ang lalaki sa babae, and then okay lang din tumikim ka ng ibang putahe o ng ibang asawa o ng babae. That is a sexual desire and sexual intent at hindi po maganda yan because it lead us to addiction sa kahiligan ng laman po natin. And number 3 na associated po sa lust ay yung material possession, yung pagiging matahaw sa mga bagay-bagay na nasa mundong ito. Kaya nga po, people really work hard, work long hours, even sacrifice their time to their family, sacrifice their time para sila mag-grow spiritually because of this desire of material possession. Wala po sanang masama dyan, pero lahat ng sumusobra ay nagiging lason, kasisiraan sa ating mga buhay. So ito po yung lust. Kaya nga po, sa salita ng Diyos, sinasabi, ang Panginoong Jesucristo, ang pagarihin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang hilig ng laman. So ang Panginoon, ang ating pagarihin sa ating mga puso upang hindi masunod ang hilig ng laman. So, number 3 is greed, katakawan, kasakiman. Ito po yung greed o kasakiman, kailanman hindi mabubusog. Laging kulang ito. They are so very greedy. Ito po yung mga taong walang sawa, hindi nakukontento sa mga bagay na tinatangkilik po nila. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu, ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay, upang hindi kayo magiging alipin ng hilig ng ating laman, which is yung greediness din po. Sa Galatians chapter 5, verse 16. So, the good news is may tatlo po tayong sandata upang mapaglabanan ang pride,
ang lust and greed. So, ang pride ay malalabanan po natin sa pamamagitan ng ating mga pananalangin or prayer. Because prayer is a sign of our humility before God na hindi natin kaya, na wala tayong magagawa maliban sa ang Panginoon na itulungan po natin. So, even this pride can easily be eliminated sa pamamagitan ng panalangin po natin, pagpapakumbaba po natin sa harapan po ng Diyos. So, this is the number one weapon po natin upang ang pride ay mapaglabanan po natin. The next thing is lust. So lust, hilig ng laman, ay mapapaglabanan po natin sa pamamagitan ng fasting. So you can do that simultaneously, prayer and fasting. So ang lust po, ineliminate niya yung kagustuhan po ng laman po natin. When you fast, pinapatay mo yung kagustuhan o yung fleshly desire po natin, yung gawa ng laman ay pinapatay po niya. When we fast, fasting, it's not only include yung abstaining from food, but also abstaining sa mga distraction po sa ating mga buhay, katulad po ng pagbabawas ng time sa mga social media, pagbabawas ng time sa panonood, pagbabawas ng time sa mga bagay na hindi nakakatulong sa atin sa paglugo natin bilang isang Kristiyano. That's also consider fasting. So, idinideny mo yung gusto ng laman mo. And number 3 is giving. Yun po yung panlaban natin against greed. So, giving cancel greediness or cancer, katakawan o kasakiman. So, when we give, tayo po yung napapalaya sa pagiging sakim sa salapi, sakim sa mga material na bagay because we're giving it away, at nililigtas natin ang sarili natin upang maging bandage ng katakawan o kasakiman o walang kasiyahan, kakontentuhan sa buhay. And when you give help, when you give to the work of God, nandun po yung kasiyahan sa puso po natin because we know yung ating pagkakaloob hindi po nasasayang. I hope wala na pong may allergy sa pagkakaloob sa Panginoon. So ito po yung tatlong weapon po natin against pride is prayer, against fasting, against lust is fasting, and against greediness ay giving. So, I hope and pray that really magtagumpay po tayo sa ating journey sa pamagitan ng tuluyang pananalangin po natin, sa ating pagka-fasting, at sa ating maluwag na puso, masayang pagkakaloob sa ating Panginoon. So, God bless you all po.